Magandang araw. Dahil wala tayong pasok ngayon at weekend, syempre pagkagising ko, diretso agad ako sa aking mini balcony garden. Nakakatuwa lang dahil yung pipino ko, nakailang pitas na ako dito. And masipag pa ding mamunga. And then yung ampalaya ko, medyo malaki na din. Marami na din siyang mga maliliit na ampalaya. And as you can see, meron na tayong sitaw na pwede nating i-harvest soon. And bukod doon, yung pipino, ang sipag-sipag niyang mamunga. Thank you, Lord. And meron din ako ditong sili, bell pepper. Ayan yung sili ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa siling yan. Pero lahat ng mga tanim ko dito is galing lang sa kusina. Pag nagluluto ako, yung mga buto, binibilad ko, tapos pinupunla ko. Then, ayan na siya. At sinamsam ko lang yung mga basahan dahil maglilinis na ako and maglalaba. So habang naglalaba ako, tinupi ko na yung mga basahan and then of course naglinis na rin ako ng CR kasi yung laging sinasabi sa akin ng nanay ko, makikita mo yung linis ng isang bahay kapag malinis ang CR. So kahit malinis yung sala, malinis yung kwarto, malinis yung kung saan, pero pag hindi malinis ang CR, hindi malinis na tao yung nasa bahay. Or hindi naman sa hindi malinis na tao, hindi siya ganun kasinop sa bahay. And then nagligpit lang ako ng konti and then nagluto ako ng bangus. Para hindi naman laging paksiw, sigang na bangus yung niluluto. So ang ginawa ko sa bangus is inadobo ko muna. Paksiw sa adobo yung ginawa ko and then yung medyo matuyo-tuyo na siya at kumulo na, nilagyan ko na din ng gata. Yes. So parang paksiw na adobo sa gata. So kawawang-kawawa ang bangus. Pero masarap to. Kasi ilang beses ko na itong niluto. Para hindi naman masyadong boring yung luto ng bangus at hindi typical na sinigang and then prito, daing at yung paksiw. So medyo bigyan natin ng konting upgrade yung pagluluto natin sa mga dishes, lalo't nanay tayo. So and then habang nakasalang yan, nagluluto ako and then naglilinis na rin habang nakasalang yung labahin ko. So eto na siya, medyo natutuyo na yung gata pero hindi pa yan yung pinakang finished product. Dahil after nyan, medyo matuyo-tuyo na yung gata, ilalagay ko na yung hiniwa nating ampalaya. Yes, may ampalaya syempre hindi lang basta luto, kailangan may gulay din para at least maayos at masustansya ang ating luto. So, voila! Charan! Ito na ang parang pinasabugan. But hindi, masarap to. As in, makakadalawang rice ka dito. So, ito na siya. After kong magluto, kumain na ako kasi hindi pa ako tapos maglinis, hindi pa ako tapos maglaba pero gutom na talaga ako dahil almost 11 na to or 10. So gutom na talaga ako, hindi pa ako nag-dinner. And then after nung mailagay nyo yung lahat, hintayin nyo lang siyang mag-absorb at medyo mamanti-mantika yung gata. And syempre Bicolana, kaya sobrang hilig ko sa gata. Hindi ko naman alam kung may luto talagang ganito pero lagi ko itong ginagawa para hindi naman boring yung sorry Lord, hindi po boring ang food. I mean, para hindi naman typical na pagkain at hindi nakakasawa yung paulit-ulit na luto. And then, sa mga nagsasabi na ang laki na nung anak ko pero binibaby ko pa, wala kayong pake, charing, ng away. Mahilig talaga siyang makisubo or gusto ko siyang subuan kasi kami naman kahit malalaki na kami or may family na kami, pag uuwi kami dun sa Rizal at ayaw pa namin kumain yung mama ko, magdadala yan ng pagkain sa terrace and then susubuan niya na lang ako or susubuan niya kami. Ganun siya. So kung paano ako pinalaki ng mama ko, ganun ko rin i-apply sa anak ko kasi wala namang masama. At nag-iisa ko lang naman yung baby. Yes, baby pa siya kasi wala naman akong ibang baby kundi siya.
So, yun lang yung ganap ko for this morning. Morning pa lang to, marami pang ganap hanggang mamaya. Yes, napakalaki niya. Akala nga ng iba is, ano ko siya, boyfriend, but no. Baby ko po yan, anak ko po yan. So, yun lang yung ganap. Thank you!